Okay, samahan niyo ako sa Psalms 84, verse 11. One verse lang. Psalms 84, verse 11. Ang sabi niyan, for the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows present grace and favor and future glory, honor, splendor, and heavenly bliss. No good thing he will withhold from those who walk uprightly. Let's pray. Father God in heaven, we thank you and we invite you, Lord God, in our midst. Pagpalain mo po ang salita mo na aming pag-aaralan. Sabi mo, Panginoon, wala hong salita na manggagaling sa iyong mga labi, Panginoon, na walang i-accomplish, Lord, sa buhay namin. Lord, it will not be in vain. It will fulfill the purpose, Lord, na inyo pong ninais para po sa pamamahayag ng iyong salita. Panginoon, we ask, Lord, na ang presence mo, ang spirit mo, ay nasa aming kalagitnaan and will minister to us powerfully. Change, Lord God, the narrative of our lives. Lord, change the trajectory of our lives, Lord. Huwag kaming manatili kung saan kami. Huwag kaming manatili kung anong meron kami. You have lots of improvement for each and every one of us. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin and we give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Everybody say, Amen. Isa pa nga malakas na palakpak para kay Lord. Iisang talata yan, pero yan ho ay napakagandang kapahayagan ng mga awit na sumulat po nito para ipahayag, no, na ang Diyos po ay Diyos na napaka-generous. Sabihin nga natin sabay-sabay, generous. Kaya ang pamagat ng ating pag-aaralan ay pinamagatan kong Our Generous God. Ang Diyos ho natin, galante. Sabi mo nga sa katabi mo, si Lord galante. No, kapag ka nagbigay si Lord, hindi tipid. Pag nagbigay si Lord, todo-todo. Amen. Minsan kasi, ang relasyon natin sa Diyos ay ikinukumpara natin sa relasyon natin sa tao. Sa tatay natin, nanay natin, kapatid natin, kaibigan natin. Napakapangit na representation. No? Kahit gaano kabait yan, kahit gaano kagalante yan, it is still a poor representation of God. Walang sinumang tao, kahit gaano pa siya kapilanthropist, gaano siya namumudmud ng pera ng kanyang ari-arian, it's still a poor representation of God. Amen? Ang Diyos po natin, alam nyo, kapag nagdi-devotion nga tayo, pagka tayo nag-aaral ng Biblia, nakagawian po kasi natin na pag nagbasa ka ng Bible, titignan mo kung ano yung mga how to do in life, no? Masyadong focus sa sarili. Ngayon, ibahin ho natin. If we want to grow, no, faster sa ating Christian life, pag nagbasa ng Bible, ang laging goal mo, primary goal, walang masama doon sa to-do list o how to do it, how to walk, no? Our Christian life, walang masama doon. Pero hindi yun yung pinakamataas. Ang pinakamataas na goal, kapag nagbabasa, nag-aaral ng Bible, is knowing God better. Dapat pag binasa mo Bible, lagi mong hinahanap, lagi mong sinasalamin, paano palalago yung pagkakakilala mo sa Diyos. No? Dapat sa bawat pahina ng Bible, kasi ang Bible ay, autobiography ng Diyos. Ano niya yan kapahayagan ng sarili niya. Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible, puro ang nakikita mo practical na bagay, puro ang nakikita mo ay patungkol sa sarili mo, gaano ka makasalanan, di ba? Paano ka magiging mabuti. Wala namang masama puro, sabi ko nga. But yun ay mga secondary. Ang pinaka-primary, pag binasa mo ang Bible, dapat mas matindi na o nadadagdagan ang pagkakakilala mo sa Diyos. Amen. At isa sa ipinapakilala ng Bible na hindi madalas na ituturo at hindi madalas nating nakikita ay yung pagiging generous ng God. Alright? One of God's attributes we don't often hear taught, no?
in the church about yung kanyang generosity. Yan yung kanyang irrefutable revelations of who He is. He is the Almighty God. He is extremely gracious, magnanimous, and generous. Alam niyo, dalawa sa pangalan ng Diyos ay nagre-reflect ng pagiging generous ng Lord. Kung kayo may mga notebook, ballpen, isulat niyo po ito. Una, ng pangalan niya nag-reflect ng kanyang generosity ay yung pangalang Jehovah Jireh. Kinakanta natin yan. Inaawit natin yan, Jehovah Jireh. But, pagka inaawit mo ba yan, nababasa mo ba yan, no, lumalalim yung pag-intindi mo na ang Diyos ay galante. Ang Diyos ay sobrang mapagbigay. Because Jehovah Jireh means provider who is fully aware of our needs, who examines our situation with great care, and who generously gives us the best solutions. Una kasing na-introduce ang pangalang Jehovah Jireh ay nung si Abraham ay inutusan ng Diyos na isacrifice yung kanyang kaisa-isang anak, si Isaac. No, kay Abraham, out of obedience, gagawin niya eh. Pero humanly speaking, malaking problema yon dahil iisa lang ang anak niya, tapos iisa-sacrifice niya pa. Sino sa inyo yung gano'n, yung iisa na lang, pero mawawala pa? Di ang laking problema, amen? Isa lang negosyo mo, mawawala pa. Trabaho mo, mawawala pa. Anything na mawawala sa iyo, malaking problema yon. Tama po ba? O, tingnan mo yung katabi mo, kawawala lang ng boyfriend yan o girlfriend yan. Lalo na kung lalaki, matindi pagka boyfriend ang nawala. Tama po ba? Pagka may mawawala sa iyo, lalo na yon, anak niya, kaisa-isa, wala nang iba, mawawala pa, ang laki ng problema. Pero doon niya nakilala ang Diyos as Jehovah Jireh. Kasi nung ihahain niya na si Isaac, out of obedience, kahit na masakit, kahit na matindi yung mawawala sa kanya, he was willing to lay down his son out of submission and obedience. Kaya nga, tinawag ng Diyos si Abraham na the friend of God. Wala siyang hindi kayang ibigay sa Lord. Tignan mo nga yung katabi mo, wala bang hindi kayang ibigayan kay Lord? O walang kayang ibigay? Yeah? Si Abraham, kaya talagang nalugod ang Diyos eh. Blines siya at sinabi sa kanya, and you will be a blessing to the nations. Because of his surrender, his obedience to God. So, nung kanya nang tatarakan yung kanyang anak, sabi ng Lord sa kanya, huwag. Napatunayan mo sa akin na you are willing to obey. That's why I will bless you. Nung matapos niya, kinausap siya ng Lord at di niya tinuloy, nakita niya sa bandang tagiliran niya na merong isang usa na nakasabit sa mga siit-siit. Sabi ng Diyos sa kanya, kunin mo. So kinuha niya yon, tapos yun ang kanyang hinain instead of his son. Kaya nung nangyari yon, sabi niya, you are Jehovah Jireh. You generously provided for my solution. Ang laki ng problema niya, sinolve ng Lord. Amen? Sino sa inyo gusto maranasan, He is Jehovah Jireh? Amen? Na yung mga needs mo, hindi niya yan, hindi niya yan binabaliwala. Maliit o malaki, nakikita niya yan. Kaya nga, other translation ng Jehovah Jireh is the God who sees. Ang Diyos na nakakakita. Kaya lang, pag pinutol mo doon, Diyos na nakakakita, para lang nakamasid ganyan. Siya hindi yung Diyos na nakakakita. Kaya sa Diyos na nakakakita, kaya niya nakikita kasi meron siyang ibibigay na solusyon. Amen? May mga tao naman nakakita sa problema natin, nagtatawa pa eh. Di ba? Pero ang Diyos, pag nakita yung problema natin, nagpo-provide ng solusyon. Bago pa man mangyari sa iyo yan, alam niya na, nakikita niya na yon. Bago pa man magkaroon ka ng problema, meron na siyang nakahanda na solusyon. At hindi niya yun ipagkakait. Akbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi yun ipagkakait sa iyo ni Lord. Because He is the Jehovah Jireh. God is a generous God. No?
Pagka talagang in need tayo, nandun tayo sa matinding kalagayan, He will show up. Okay? Pangalawa na pangalan niya na nagre-reflect ng kanyang generosity ay ang pangalang El Shaddai. May grupo pa nga niyan, di ba, na nabuo. Tapos ang kanta dyan, El Shaddai, El Shaddai, na 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 na. Grabe yung grabe yung anointing ng song na yan. I was just 20 years old when I heard that song. Sikat na sikat yan nung ako'y bata pa, nasa Bible school. At nagbigay talaga ng comfort sa akin yan, panahon ng mga walang kapera-pera, panahon walang makain. Pero kinakanta ko yan, El Shaddai, El Shaddai. Ano ba ibig sabihin ng El Shaddai? Ibig sabihin niyan, the Almighty and all-sufficient provider. Ulitin ko po, the Almighty and all-sufficient provider. Makapangyarihan at merong kasapatan. Nasa Kanya ang lahat ng bagay para mag-provide. Amen? Ang provider natin, hindi mahina. Ang provider natin, all-powerful, almighty. Alam nyo sa theological term, ang tawag dyan ay omnipotent. Pag sinabing omnipotent, all-powerful. Pag sinabing all-powerful, walang anumang hindi niya kaya. Amen? Yan yung sinabi rin ni Mary nung nagpahayag sa kanya yung angel na magbubuntis siya at manganganak siya, dalaga siya eh. Pero sabi sa kanya ng angel, with God, nothing is impossible. Sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng angel sa kanya, God is El Shaddai. Amen? God is Almighty, all-sufficient provider. Kahit parang imposible, kahit mukhang hindi mangyayari in a practical and natural mindset, pero ang sabi ng angel, He is Almighty God. He is all-sufficient God. He can provide. Amen. Pwede yung palakpakan natin ng malakas si Lord. Our God is a lavish, overflowing, generous, bountiful, magnanimous God who loves to give to His children. Gustong-gusto niya na magkaloob, at tugunan mga bagay-bagay sa buhay. Hindi lang mga needs, even our wants. Even yung mga makapagpapa-enjoy sa atin, basta wag lang tayong magkakasala. Amen. Hindi niya lang kayang i-provide yung mabubulid ka sa kasalanan. Kaya kung lalaki ka, nagpipray ka, Lord, bigyan mo ko ng mapapangasawang pogi. Lalaki ka nga eh. Hindi bibigay ni Lord sa iyo yun. Amen? Akbayan mo yung katabi mo. Kung lalaki yan, sabihin mo, babae ipoprovide ni Lord sa iyo. At kung babae yan, sabihin mo, lalaki ipoprovide ni Lord. Yun, hindi magkakait si Lord. Amen? Amen. Sabihin mo ulit sa katabi mo, merong nakalaan si Lord sa iyo. Sino naniniwala, ibibigay ni Lord generously yung needs mo, yung wants mo. Amen? Palakpakan natin ng malakas si Lord. Tingnan ninyo, gaano kagalante si Lord. God created billions of galaxies and stars. Ano kaya, no? Imagine natin, kung ang create ni Lord isang bituin lang. No, titingin ka sa, sa gabi, sa langit. Aabang ka, iisa lang na bituin. We are so blessed. Minsan kasi di na tayo tumitingala, no? Alam nyo, subukan ninyo so that you can, have that intimate relationship with the Lord. Sometimes, hindi lang Bible ang ating tignan. Alam nyo yung creations ng Lord, Bible din yan. It speaks about the glory of God. Meron nga isa dito, si Sister Malu. Kahit na nandun siya sa Laguna ito, Cavite nakatira, pupunta pa rin siya rito once in a while para magsimba at makasama tayo. Isa yun sa mga naging leaders dito, pioneers ng church. No? Alam niyo ba nakakilala siya sa Olongapo, sa malalaking puno. Nandun siya sa kalagitnaan, tapos God introduced Himself to her. Sabi sa kanya ng Panginoon, kung itong malalaking mga puno na to, ay kaya kong likhain, kaya kong gawin, kaya kong ibigay,
Yung pa ba mga problemang kinakaharap mo ang hindi ko kayang lutasin? Pero mo, wala pa siyang narinig na gospel, but she learned to know God through the creations. Ang tawag ko diyan kapag ka ikaw, hindi ka lang lagi nakatingin dito sa paligid, lagi kang tumitingin sa kalangitan. Tawag yan stargazing. Minsan tinuruan ko yung mga young people namin, may camp kami. Pinahiga ako sa beach, no, doon sa mga kabuhanginan. Tapos nakatingin lang kami sa langit. Alam niyo, habang mga nakahiga at nag-stargazing, tumutuloy yung mga luha eh. Kasi minsan sobrang busy na tayo sa lupa, sa mundo, nakalimutan na nating tumingin sa langit. Pag tumingin ka dyan, tapos pinag-aralan mo, no? Kung gaano karami ang galaxies. Hindi pa lang stars, hindi lang planets, galaxies. Eh ang galaxy, isang galaxy is billion of planets ang nandyan. Tapos merong billion of galaxies. Gaano yung vastness ng creation ng Lord? Sa ano pa lang yan, ha? Sa universe pa lang yan. Eh paano pa rito sa lupa, sa mundo? Gaano karami ang kanyang nilikha at binigay para sa atin. Amen. Ganon kagalante ang Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang ating generous na Diyos? Mahina yan. Be generous naman sa palakpak natin. God gives an embarrassing abundance. Kapag ka lang naintindihan mo, may embarrass ka eh. Minsan kapag ka nagbibigay ka, no, bariya-bariya, nagbibigay ka, napaka-stingy mo talaga. Yung kailangan ka pang paiyakin, kailangan matindi pa yung inspirational and motivational words ni pastor para lang mapilitan ka magbigay. Pero kapag naintindihan mo gaano kagalante si Lord, hindi ka magiging kuripot. Hindi mo gagantihan ng barya-barya lang si Lord. Dahil si Lord, yung mga ibinigay sa atin. Yung buhay mo lang, yung hininga mo lang. Ano kaya, no? Binigyan ka lang ni Lord na ilong na isa lang ang butas. Tingnan mo yung katabi mo kung gaano kagwapo at kaganda kung isa lang butas ng ilong. Di ba kung isa lang butas ng ilong mo, ang hirap huminga. Salamat na lang dalawa. Huwag naman tatlo, ang hirap na rin nun. Galante si Lord, sakto, at minsan talagang binibigay niya sa atin more than what we expect. God is generous beyond our imagining, beyond our imaginations. Kahit ano pa isipin mo na kayang ibigay ng Lord, higit pa ron ang kaya niyang ibigay. Amen? God is greater and more generous than the best philanthropist that you ever know. God is generous because He is the first giver and the best giver. Kaya siya generous kasi siya yung unang nagbigay at siya yung pinakamainam magbigay. Kung may nagbigay sa iyo, kung babae ka, nagbigay sa iyo ng pagmamahal, tuwan-tuwa ka, kilig na kilig ka, minahal ka ng isang tao. Pero gusto kong sabihin sa iyo, may nauna pang nagmahal sa iyo kaysa doon sa tao na yon. Kaysa doon sa tatay at nanay mo, boyfriend mo, kaibigan mo, walang iba at unang nagmahal sa iyo kundi si Lord. Mahina yung amen na yan. Samahan na rin natin ang palakpak. Hindi lang siya ang first giver, He is also the best giver. Pag nagbigay siya, the best. Amen? Kaya nga ako, nung binigay sa akin ng Lord yung church na ito, sa una, it seems na it's not best kasi kukonti lang kami noon. But as times go along, nakita ko this is the best ever church for me. The best gift for me. Yung mga primary 12, they are the best. They are the topmost top for me. Wala na akong hihilingin pa. Pinaka-best na mga leaders. Mga 144 dito sa church natin, the best yan, mga 144. Palakpakan nyo naman sarili nyo kung 144 kayo. Yung mga cell leaders natin, mga best yan. Mga ushering team natin, mga marshals natin, mga technical team natin, mga best yan. Si Lord, pag nagbigay kasi, first and best. Amen? Alam nyo, dalawang malaking epekto sa buhay natin kapag naintindihan natin that our God is a generous God. Dalawang basic na magiging epekto nito. Number one, no? Tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na gratefulness.
Pagka naiintindihan mo na ang Diyos galante, walang pinagkakait, kapag nagbigay siya first, best, magiging thankful ka talaga eh. Amen? Wala kang gising sa umaga na masamang gising. Lahat ng gising mo, magandang gising kasi mapapagpasalamat ka. Lord, salamat po. Kahit yung 3 oras na tulog, 4, kulang na tulog, kulang ang oras na tulog, you will still be thankful. Bakit? Buhay ka pa. Eh kung pinagkaitan ka na ni Lord ng hininga, edi tapos na. Amen? Pagising mo, nakita mo yung kuya mo, nakita mo yung nanay mo, nakita mo asawa mo, Lord, thank you. Salamat, maraming mga matatandang binata, matatandang dalaga, hindi makapag-asawa, pero ako, Lord, binigyan mo ng napakagandang asawa, napakagwapong asawa. Adik nga lang, pero Lord, salamat pa rin. At least pogi, ang mahirap, adik na pangit pa. Hawa kami ng katabi mo kung asawa mo yan, sabihin mo, thank you, thankful talaga ako kay Lord. Amen. Sino yung thankful dito na may nanay, may tatay, may kuya, may kapatid, may kaibigan? Part yan ng generosity ng Lord. Marami ho, anak mayaman pero nag-iisa ang lungkot. Alam nyo noon, di ko ma-appreciate na 8 kami magkakapatid. Pag nakita ko yung mga kapatid ko, buwisit ako eh. May kaagawan ako sa pagkain eh. Diba? Pero, at the same time, masaya kasi, magulo. May kalaro. Eh, hindi pa naman ako Kristiyano no, kaya naiinis ako sa kanila. Pero kung Kristiyano na ako, it's one of them, I will be thankful. Amen? Kaya nga nung tinreat ko yung mga yung mga relatives ko sa side ko, sa side ko, hindi sa side ni Pastora Evelyn. Hindi naman ako mahilig sa eat all you can. Para lang, ma-express ko sa kanila at ma-share ko sa kanila yung blessing ng Lord. So, pinakain ko sila. Tinitignan ko yung mga pamangkin ko, yung mga apo ko sa pamangkin. Ang lalaki na. Natutuwa ako, thankful ako kay Lord kasi ganon si Lord eh. Magsisimula sa kukonti, paparamihin niya yon. That's how generous is God. Kaya kung may business ka, mag-umpisa sa maliit, out of the generosity of God, kung naiintindihan mo lang na generous si Lord, palalakihin niya yan, pararamihin niya yan. Si Lord kasi ang DNA niya, parami. Hindi pa konti. Hawakan mo ulit kami ng katabi mo, dadami rin yan. Sino naniniwala, dadami rin kung anong meron ka? Cell group mo, business mo, pera mo, dadami yan. Because our God is a generous God. Amen? Kaya ang epekto sa atin yan, pagiging mapagpasalamat. Pangalawa, hindi lang pagpasalamat, pagiging prayerful. Hindi lang gratefulness, kundi prayerfulness. Pag alam mo generous si Lord, hindi ka mangingiming manalangin. Alam mo, mabilis ibibigay ni Lord yon. Minsan nga, hindi mo pa na ipapanalangin, hindi mo pa na iuusal, ibibigay na ni Lord. Ganun kasi, He loves to give. Isulat nyo yan, i-capitalize nyo. My God loves to give. Gustong-gusto niyang magbigay. Amen. Hindi yan katulad nating mga tao. Minsan, kahit meron ka naman, kasi nga, meron tayong fear, meron tayong insecurity, na baka pag nagbigay ka, mawawalan ka na. Si Lord kasi, kahit na magbigay yan ng magbigay, out of His generosity, hindi siya nauubusan because He is the Almighty, all-sufficient God. Amen? Hindi nauubusan ng bank account yan. Kaya pag alam mo generous si Lord, mapagbigay si Lord, lagi kang mananalangin. Kasi alam mo na wala siyang ipagkakait sa atin. So, 1 Timothy 6:17. 1 Timothy 6:17. Ito yung tagubili ni Paul kay Timothy. Sabi niya, instruct those who are rich in the present age not to be conceited and not to put their hope in the uncertainty of wealth, but in God. Bakit daw kay Lord dapat ituon yung ating pagtitiwala? Kasi sabi diyan, who richly provides all things for us to enjoy. So ang Diyos pala natin, nagpo-provide richly. Masagana siya kapag ka nagkaloob
Para daw saan? For our enjoyment. Akbayan mo yung katabi mo. Dali, akbayan mo yung katabi mo. Sabi ni Lord, gusto kanya masaya ka. Gusto ni Lord, masaya ka. Amen. Sino naniniwala, gusto ni Lord, masaya tayo? Amen. Sabi dyan, no? Who richly provides all things. Hindi some things, hindi few things, kundi richly provide all things for our enjoyment. Kaya kapag kayo mayaman at gumaganda yung buhay ng mga kasamahan, kapatiran, mga tao sa paligid natin, dapat nakikigalak tayo. Huwag tayong basher. Yung mayaman lang, sasabihin mo na kulto. Yung mayaman lang, sasabihin mo, mali na yung theology. Huwag ko tayong ganon. Only God can judge. Si Lord ang nakakaalam kung mali na yung doktrina niya, mali na yung puso niya. Ang mahalaga, pagka umuunlad yung kapwa natin at nai-enjoy ang blessing ni Lord, dapat makisaya tayo. Amen? Pwede bang palapakan natin ang Lord ng malakas? Now ngayon, pag-aralan natin doon sa ating talata, paano pinakita ng manunulat o ng mga awit that God is a generous God. Una, diyan sabi sa unang bahagi, for the Lord God is a sun and a shield. Okay? Ano ba ang significance ng sun and shield? Tingnan niyo po ang araw. Ang araw ho ba nagkakait ng kanyang liwanag? May nangyari po ba na isang araw hindi lumabas ang sun? Meron bang nangyaring ganon? Nabalitaan nyo na ba? Di ba? Wala. Continuously yan. Araw-araw, lalabas yan at sisikat. Kasi mahalaga ang araw para sa buhay ng tao. Halaman. No? Ano yan eh? Ang laki ng bahagi sa ecosystem ng araw. Tanggalin mo araw, patay tayong lahat. Amen. Sino naniniwala? Pagka hindi sumikat ang araw, maraming madidisgrasya. Tama po ba? Because sa Bible, ang sun, no? Ay nagsisimbolize ng life. Sabi mo nga sa tabi mo, life. And then shield. The Lord is a shield. Kung ang araw ay nagpo-provide generously ng life and light, light is also life. And then ang sabi diyan, He is also a shield. Ano raw siya? Panangga. Ibig sabihin, proteksyon. Walang patumangga na ang Lord nag-iingat sa atin. Amen. Sino naniniwala, lagi kang iniingatan ni Lord? Grabe, kahit natutulog ka, kahit na minsan hindi mo alam yung panganib, napunta ka ron. Kasi nga, hindi naman tayo all wise. May mga bagay na hindi natin alam. Minsan napapasuong tayo doon. But God still pinoprotektahan tayo because He's our shield. Amen. Kaya, yan dalawang yan, ang ibig sabihin, si Lord generously providing our basic, our essential na mga pangangailangan. Amen? Nagigets niyo po ba ako? So number 1, He generously gives, letter A, prime things. Pag sinabing prime, indispensable to the continuance of life, essential or highly important, of key or significant importance, first in importance. So, ang paulit-ulit, importance, essential, or something indispensable. Mga bagay na hindi pwedeng wala tayo. Si Lord generously pinoprovide yung mga essential sa buhay natin. Amen po ba ron? Diyan pinakita niya life, light, and protection. Bilang Diyos, na napakagalante, hindi niya pinagkakait yung mga basic, yung mga importanteng bagay na kailangan natin para mabuhay. Amen. Wala pa namang namamatay sa atin sa gutom, ano? Sa atin. Ay, itong mga kaharap ko. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha nga malusog eh. Kahit na mga 7 days pa yan na hindi kumain, hindi pa yan mamamatay. Maraming fats na impok eh. Nakasave ng mga fats. So, God is generously providing all our basic or essential needs.
Kaya nga nung pinag-aaralan ko, ano kaya, no? Naging isang araw lang na maging maramot si Lord. Hindi niya gawin yung kanyang pagiging generous. Sabi ko nga, nasa isip ko, marami po sa atin talagang makakaranas ng hindi maganda. Buti na lang si Lord, napaka-generous. Yung mga hanging hinihinga natin, basic yan. Buti na lang hindi tinatanggal ni Lord. Ano? Amen po ba ron? O kaya yung ating law of magnet, ano ba tawag dito? Ay, ang gravity. Tanggalin ni Lord yan. Nandun lahat tayo sa kalawakan, ano? Lilipad-lipad tayo. Kasi wala na. Yun lang naman nag-hold sa atin para tayo makatayo dito sa lupa, eh. Alisin kaya ni Lord yan. Sabihin niya, ay, gusto ko munang pagdamutan to si Harvey. Hindi nag-tights. Tanggalin ko muna ang gravity. Naapektuhan pa kami lahat dahil lang kay Harvey. Pero si Lord napaka-generous. Kahit anong kasalanan paminsan nagagawa natin, yung mga basic, mga essential, mga importante, hindi niya pinagkakait. Amen? Can we give the Lord the clap offering He deserved? Basahin natin, Ephesians 1:7-8. Sabi diyan, since we are now joined to Christ, ayan ha, sino rito yung nakipag-isa na kay Kristo, tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas? Taas nga kamay, wagayway nga. Praise God. Sabi diyan, since we are now joined to Christ, we have been given treasures of redemption. No? Kayamanan ng kaligtasan by His blood, the total cancellation of our sins, all because of the cascading riches of His grace. Grabe, no? Kayamanan ng kanyang biyaya. This superabundant grace is already powerfully working in us, releasing all forms of wisdom and practical understanding. Ano mga pinakita dyan? Mga all-important na bagay. Mga essential na bagay sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ano yon? Redemption, grace, and wisdom. Ganon ka-generous si Lord. Yung ipagkaloob sa atin, yung pagtutubos, yung redemption, buti man lang sana kung tayo pinalaya at tinubos niya sa halagang 1 milyon. Hindi. Ang pinantubos sa atin, dugo, blood ni Jesus. Ganon ka-generous ang Panginoon. Kailangan pa yung banal na dugo ng kanyang kaisa-isang anak na Hesus Kristo. If you will just realize how abundant it was, if you will just realize how generous God, grabe yung kanyang pagiging galante. Hindi kambing, hindi pusa, hindi dugo ng palaka, kundi dugo ng kanyang pinakamamahal na anak ang ipinangtubos niya sa atin. Kaya nga sabi niyan, treasure of redemption. Pag sinabing treasure, kayamanan niya, napakalaking kayamanan. Paano nangyari yon? Na pinagkaloob at ibinigay niya sa atin generously yung kanyang pagtutubos sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak. Next, ang sabi niya dyan, the total cancellation of our sins, all because of the cascading riches of His grace. Yung redemption pa lang, kitang-kita na yung generosity ng Lord, no? Basic sa tao na dapat tayong maligtas. Kaya kung naiintindihan mo yung encounter weekend na naganap, yung ating pinag-aralan sa cross, doon pa lang makikita mo, napakagalante mo, Lord. Tiniis mo lahat ng hirap na yun, tiniis mo lahat ng laslas, lahat ng pako, lahat ng pagkakatusok sa iyo, yung koronang tinik, para lang ibigay sa amin ang aming kaligtasan. And the riches of His grace. Yung grace na yon, kaya sabi niya, super abundant grace. Bakit super abundant yung grace na yun? Kasi hindi siya event, hindi siya isang araw lang. Eternally, continuously, walang pahinga ang biyaya ng Lord. Kaya tayo nandito ngayon,
kaya tayo nag-i-enjoy sa blessing ng pagiging mga anak ng Diyos, all because of the grace of God. Bakit may home office? Bakit tayo nandito sa cinema na ito? Bakit tayo may mga 3 services? Bakit tayo may mga cell group? Bakit hindi tayo na-disgrasya during the pandemic? Because of the riches of His grace. Paano na lang kung pinagkait niya yung mga importanteng bagay na yun? Baka nalimas tayo during the pandemic. And, sabi niyan, releasing all forms of wisdom and practical understanding. Ito isang napakahalagang bagay na hindi nagsasawa si Lord kasi alam niyang importante sa atin. Kasi kung wala tayong wisdom, magkakaligaw-ligaw tayo. Kung wala ang katalinuhan galing sa Panginoon, magkakaloko-loko buhay natin. Salamat na lang sa Lord. No? Sinusuplayan niya tayo generously ng kanyang katalinuhan. Paano na lang kung hindi ka bibigyan ni Lord ng wisdom, kung sino-sino na lang mapapangasawa mo? Kung sino-sino na lang ang magiging barkada mo? Kaya marami napapahamak kasi nga hindi nila na-i-enjoy, hindi nila natatap yung wisdom na binibigay. Generously binibigay ng Lord yun eh. Ang problema marami lang sa atin, hindi yun na raranasan. Because James 1:5 says, if anyone lacks wisdom, he should ask God. Dapat pinagpipray yun. Pagpapasok ka ng trabaho, or kung may trabaho ka, dapat tanungin mo si Lord, Lord, may katalinuhan pa ba na magstay ako sa work na ito? Na ito po yung nangyayari sa akin. I am limited sa aking ministry. I am limited sa aking time with my family. Meron pa hubang ibang pwede akong maging pagkakakitaan. No? But at the same time, I can give my best for you, for my family. Amen po ba? Ask for wisdom. Wag ho nating tanggapin kung ano yung present status natin, na tayo po ay hindi naman nagkakaroon ng development. Ang ibig sabihin nun, foolishness, walang wisdom. Pero si Lord sagana magbigay ng karunungan. Amen. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabi mo sa Kanya, mag-ask ka na kay Lord ng wisdom. Then, 2 Corinthians 9:8. Ito, tingnan po natin, gaano kagalante si Lord. Sabi diyan, yes, God is more than ready to overwhelm. Sabay-sabay nga na sabihin yung salitang overwhelm. God is more than ready to overwhelm you with every form of grace. Yung grace na yan, ang synonym niyan ay favor. So that you will have more than enough of everything. Every moment and in every way, He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Grabe, no? Ang sabi ng Apostol Pablo, handang-handa si Lord. Sabi mo nga sa tabi mo, handang-handa si Lord. Sa iba naman, willing, He is ready, He is willing. Saan siya willing? To overwhelm you with every form of favor, with every form of grace. Ganun siya ka-ready, ganun siya kahanda, ganun siya kagalante na ibuhos sa atin, ibigay sa atin ang mga pabor na kailangan natin. Bakit kailangan natin ng pabor? Ang sabi diyan, so that you will have more than enough of everything. Hindi lang, hindi lang enough. Hindi lang not enough, kundi ang sabi diyan, more than enough. Kaya minsan, dahil tinatanggap na natin yung kalagayan natin, hindi talaga naiintindihan natin na God is generous. Ito gusto ko itanong sa inyo, a very pointed question na kailangan talaga itanong natin sa sarili natin. Sa buhay ba natin, nahahalata at nakikita na galante si Lord? Meron ba talaga dyan na nakikita sa atin yung more than everything? Every moment, sabi diyan, every moment and in every way, He will make you overflow with abundance.
Kapag sa buhay natin ay araw-araw, every moment, lumalabas, nag-overflow yung abundance, nagre-reflect yung kanyang pagiging generous. Yung kanyang readiness, yung kanyang willingness na i-release yung kanyang favor sa atin. Kaya nga gusto ng Panginoon, the purpose and the goal of this message today na sinishare ko sa inyo para makilala natin siya na napakagalante, napakayaman kapag magkaloob sa atin kasi gusto niya na sa buhay ng bawat isa nakikita ang kanyang pagiging Diyos. Kaya nga sabi ni Pastor Johnny Galos, yung mga kaibigan namin sa Japan, huwag kayo pupunta rito sa Amerika, mga pastors, and you will preach about abundance. Sasabihin sa inyo ng mga Hapon, umuwi kayo sa Pilipinas, doon kayo mag-preach ng kayamanan kasi kami rito sa Japan, mas mayaman sa inyo. Kami parang may Diyos. Kami ang may Diyos kasi kami ang mayaman. Gets nyo? Pero maliit na porsyento lang ang Christianity sa Japan, pero ganun ang hamon nila. Kasi merong katotohanan yun. Paano masasabi na merong kang Diyos, Diyos na mayaman, tapos ikaw rito nanlilimahid? Amen? Or okay lang ngayon kung nag-uumpisa tayong mahirap. Pero as we go along, as we know God better, and we experience God deeper, dapat unti-unti merong transformation na nangyayari sa atin. Amen? Na i-reflect na at nakikita na that God is an abundant, generous, magnanimous God. Amen. Palakpakan niya natin si Lord. Kaya ako happy ako sa mga nag-home office. Kasi ngayon, no, nandiyan ba si Rona? Si Ronalyn na Buban? Si Ronalyn. Ayun. Si Ronalyn, working student yan. Si Ronalyn, tumira siya sa amin dati, tinutulong-tulungan niya kami sa bahay. Makita mo talaga yung nag-strive siya na makabangon, nag-strive siya na yung family niya ay umangat. Nakakatuwa ngayon kasi nasa home office na siya. At ngayon, pinupuri ko nga lagi pag nakikita ko siya, wow, ang gaganda na ng mga damit Diba? Nagre-reflect na yung glory, yung pagiging galante ng Panginoon sa buhay niya. Hindi, okay lang magsimulang mababa. Okay lang magsimulang kakaunti. Okay lang magsimula na mahirap. Pero kapag talaga nakikilala natin si Lord, napapalapit tayo sa Kanya, magmamanifest na yung kanyang abundant and ang kanyang generous na pagkatao o attribute sa buhay natin. Amen. Palakpakan natin na malakas si Lord. So, ayan yung isa sa mga mahalagang bagay na ipinoprovide ni Lord generously, yung favor. No? Hindi lang niya basta ipinoprovide niya, supernatural favor yung ipinoprovide niya sa atin. And another essential thing, na katulad na banggit ko kanina, that He generously gave us is salvation. It is generous because it is a free gift and it is a priceless gift. Napaka-generous ni Lord, hindi niya pinabayaran yung kaligtasan no? 'Di ba? Minsan yung mga kaibigan natin mukhang parang nagiging galante, pero wala kang alam-alam pababayaran pala sa iyo. Pero si Lord kapag nagbigay katulad ng kaligtasan, walang bayad. Sabi mo nga sa katabi mo, walang bayad. Libreng-libre lang kasi mapagbigay siyang Diyos. Amen? Galante si Lord na ibinibigay yung kaligtasan. At hindi lang basta libre, napakamahal. Priceless yung binigay niya. Hindi kaya, sabi nga niya, kahit ang kapalit nun ay ang buong daigdig. Sabi niya, mapapala ng isang tao, makamtan niya man ang buong daigdig. Na ang kapalit naman ito yung kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, ang katumbas ng kaluluwa ng bawat isa sa atin, ganong kahalaga, kayamanan ng buong mundo. Amen? So, binayaran niya yun. Anong pinambayad niya? Yung kanyang banal na dugo. So, that's the number one. God is generous because He generously gives us prime
o prime things, pangunahing bagay. Pangalawa, sabi niyan, the Lord bestows present grace and favor and future glory, honor, splendor, and heavenly bliss. Napaka-generous ni Lord kasi hindi lang yung mga basic, hindi lang yung mga essential, no? Hindi lang yung mga importante or indispensable things ang binibigay niya ng sagana, kundi, no, ang sabi diyan, no, grace, favor, glory, honor, splendor, and heavenly bliss. Anong ibig sabihin yan? Kaya masasabi natin God is a generous God because He gives us many things. Hindi lang prime things, kundi many things. Maraming bagay. Sabihin nga natin sa katabi natin, maraming bagay. Pag nagbigay si Lord, maramihan. Amen? Sino naniniwala pag si Lord galante? Pumalakpak nga naniniwalang napakagalante ni Lord. Buti na lang, hindi lang isa-isa ang binibigay niya. Alam niyo, merong isang tribe na pinuntahan ng isang missionary. Doon sa tribo na yon, ang paniniwala nila, hindi ka dapat hindi ka dapat nag-wish kapag ka meron kang nakasalamuha at sasabihin mo, have a good day. Di ba tayo, ganyan tayo eh. Have a good day. Kasi sa kanila paniniwala nila, pagka sinabi mong have a good day, nabawasan ka. Kasi there's only enough good day for you. No, kapag ka binigay mo sa iba, have a good day, ikaw, hindi ka nag-good day sa araw na yon. Kaya hindi sila palabati ng have a good day. Naniniwala din sila na kapag dalawa na anak mo, yung pangalawang anak, hindi na kasing halaga ng panganay. Grabe, no? Para sa kanila, yung pagmamahal para sa panganay lang yon at hindi na pwede pang ibigay para doon sa pangalawa. Grabe yung concept ng tribo na yon. And then, napakahirap, very challenging para doon si missionary na mag-share ng good news. Kasi para sa kanila, pag shinare ko yung good news, yung pag-sharean ko, may good news siya wala na. Kumbaga, parang very limited yung kanilang pananaw. Nagigets niyo pa ba? Kasi wala silang abundant mind. Para sa kanila, isa lang yon. Kapag binigay mo, mawawala na. O magkukulang ka na. Hindi nila naiintindihan. Kaya nung pinagtiyagaan itong missionary na ito, nakausapin yung mga tao doon, pilit niya talagang ipinaliwanag na God has plenty for everybody. Sabi mo nga sa katabi mo, marami si Lord para sa lahat. Maraming bagay na pwede ibigay si Lord para sa lahat. Amen? Pagka minahal ka ni Lord, kaya niya pa rin mahalin yung iba. Pag pinagpala niya yung iba, hindi ibig sabihin na ubus na yung pagpapala ni Lord, meron pa rin para sa iyo. Amen? Because God is a generous God. Amen? Napakayaman ng ating Panginoon. Acts 14:17. Sabi diyan sa Acts 14:17, yet He has never left Himself without clear evidence of His goodness. For He blesses us with rain from heaven and seasons of fruitful harvest, and He nourishes us with food to meet our needs. He satisfies our lives, and euphoria fills our hearts. Grabe, no? Anong sabi diyan ng manunulat? Sabi diyan, yet He has never left Himself without clear evidence. Lagi siyang merong testimony. At ang isa sa pinakamalaking testimony niya, aside from the Lord Jesus Christ, aside from the Word of God, aside from the lives of the believers, alam niyo pa ba, isang evidence na hindi pinahintulutan ng Lord na mawala para hindi siya makalimutan ng tao, ay yung mga pagpapala, yung mga provision niya, yung mga pinagkakaloob niya sa tao. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, matuto lang tayong tumingin sa creation ng Lord, sa nature, no, mag-stargazing, marirenew talaga yung heart mo na meron talagang Diyos. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Pag tinignan mo ba yung katabi mo, masasabi mo merong Diyos. Diba? Grabe, yung creativity lang ng Lord dyan sa katabi mo, meron talagang Diyos, no?
Buti na lang lahat tayo binigyan ng buhok. Ano kaya kung wala, pinagkaitan tayo ng buhok, ano? Mukha tayong mga alien. Amen? Kaya meron talagang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, merong Diyos. Kasi dyan, no, yet He has never left Himself without clear evidence of His goodness. Paano raw pinapakita yon? Ano yung mga evidence niya? He blesses us with rain from heaven. Na-appreciate nyo ba ulan? Ano kaya, no? Hindi na maging generous si Lord, wala nang ulan. Ay, yes, wala nang baha. Hindi na magkakaroon ng corruption. Wala nang flood control issue. Pero wala na rin tayong buhay. Kasi mahalaga ang ulan. Kaya nga mapalad ang Pilipinas eh. Kaya tayo binabaha eh. Talaga ang daming ulan. Sagana yung blessing sa atin ng Lord, no? Amen. Ano kaya konti-konti lang yung ulan na bigay sa atin ng Lord? Hindi mabubuhay yung mga halaman. Kasi agricultural, malaking part ng ating land is agricultural. Amen. Kaya kailangan ng maraming ulan. Kaya nga mabait si Lord. Kaya pag umuulan, sabi mo, Lord, thank you! Hindi yung umuulan na naman. Nagre-reklamo tayo, hindi natin alam. Part yun ng pagiging generous ni Lord. Amen? Ano pa? Seasons of fruitful harvest. Buti na lang. Alam nyo, hindi umaani tayo, hindi tayo may nakakain dahil lang may mga farmers. Yes, we are thankful to the farmers, to the fishermen. Pero, si Lord ang nasa likod niyan eh. Kung hindi niya pamumungahin yung mga tinanim ng mga farmers niya, wala tayong kakainin. Kaya dapat pag kumakain tayo, sobrang grateful tayo, Lord, napaka-generous mo. May nakakain pa kami. May kanin pa kami. May isda kami. May mamoy pa kami. Amen? Eh marami sa atin, pagka naku, lechon na naman ang ulam. Ano ba yan? Lechon na, umaangal pa. Akbayan mo yung katabi mo. Dali, akbayan mo yung katabi mo. Sabihin mo, parang ikaw kinakausap ni Pastor. Kasi nga, hindi natin nakikita na sa mga bagay na mayroon tayo, sa many things that we have, hindi natin nakita yung generosity ng Lord. Akala mo masipag ka lang. Amen? Akala mo kasi lang may trabaho ka. Paano kaya, no, hindi na naging generous si Lord at nalugi yung company mo? Magising ka kinabukasan, wala ka ng trabaho. Generous lang si Lord, kaya may trabaho ka pa. Generous lang si Lord, kaya nakakapag-aral ka pa. Generous lang si Lord kung bakit nagpapatuloy pa yung buhay natin at maganda yung nangyayari sa buhay natin. Bakit tayo nasa SM? Generous lang si Lord. Malakas na palakpak para sa Panginoon. His generosity of giving us many things is a testimony or proof of His Godhead. Kaya tayo pinagpapala ng Lord ng napakasagana kasi gusto niyang patunayan yung pagiging Diyos niya sa atin. At gusto niyang patunayan sa mga nakapaligid sa atin na totoo ang Diyos natin. Amen? Testimony yan eh. Kaya ang home office natin, yung building na binigay ng Diyos sa atin, testimony yon, pagpapatunay yon ng Diyos natin sa ganang magkaloob. Amen? Amen? Sabi nga nung isang pastor na kasama namin sa grupo ni Bishop Uriel, sabi niya, nakakagulat, wala pang isang taon, binigyan na ni Lord ng ganitong building. Kaya manghang-mangha siya, kasi testimony yon. Sabihin nga natin sabay-sabay, testimony. Dapat makita sa buhay natin yung pagiging generous ng Lord, na marami siya, many things, pinoprovide niya, binibigay niya sa atin. Dahil maraming tao ang makukonvince that there is indeed God in heaven. Amen? Isa pa nga malakas na palakpak kay Lord. He loves giving generously because He loves to reveal Himself. Gustong-gusto niyang maging galante. Gustong-gusto niyang magbigay ng sagana. Bakit? Gusto niya kasing i-reveal, ipahayag yung sarili niya. Amen. Dahil nahahayag siya every time na tayo ay kanyang pinasasagana. Tingnan niyo po ang earth. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, ganito si Lord, napaka-generous. He gives us many things.
Alam nyo bang merong higit sa 750 species ng butterflies? Yung mga nakikita natin, ilan-ilan lang yan. Pero 750 yan. And 11,000 species of moth. And still counting kasi hindi pa na-discover yung iba. Hindi pa nare-record yung iba. Pero 11,000 pala. No, merong 22,000 species of fish. Ilan na alam nyong isda? Galunggong, bangus, tilapia, sapsap. Ano pa? Tulingan. Siguro wala pang 100 yung alam nating species ng ng isda. Pero meron pa lang ilan? Sabi niyan 22,000. Grabe si Lord, napakagalante, ang daming isda. Kaya kami ng katabi mo, dali sabi mo, hindi ka magugutom, dami pala. May balyena, may dilis. May malaki, may maliit, Grabe si Lord. Pagka nagkaloob siya, napakarami. Kaya tingnan nyo na nagpakain siya ng 5,000. Galing lang sa 5 isda at 2 tinapay. Yun talaga, manifestation ng generosity ng Lord. At hindi lang yun, pakinggan ninyo, hindi lang sapat-sapat na kain yun. Talagang busog-busog sila noon. Sagana, sabi mo nga sa tabi mo, sagana. At hindi lang sagana, may natira pa. 12 basket full nung mga naiwan. Ganong kagalante si Lord. Sabi mo sa katabi mo, ganong kagalante si Lord. Hindi siya pag nagbigay tingi-tingi. Hindi siya pag nagbigay unti-unti. Hindi siya pag nagbigay tipid-tipid. Mundo yun. Ulitin ko, yung mga kaloob na tipid, paunti-unti, sistema ng mundo yan. Meron tayong ibang system. Meron tayong ibang government. And the government of God, the kingdom of God, is a kingdom of generosity and abundance. Isang malakas na palakpak sa Lord. Hindi lang yun, meron palang 150 species of roses. Kaya alam lang natin, white rose, red rose, blue rose, ano pa? Pero meron palang 150. Nagigets niyo ako? Grabe si Lord, ang dami talaga pagka nagbigay sa atin. Ito pa, 35,000 na uri ng gagamba. Grabe, gagamba lang, 35,000 ang uri. Amen. So, ganyan ka magnanimous ang Lord natin. Amen. Alright, basahin natin Ephesians 1:3. Sabi diyan sa Ephesians 1:3, every spiritual blessing in the heavenly realm has already been lavished upon us as a love gift from our wonderful heavenly Father, the Father of our Lord Jesus, all because He sees us wrapped into Christ. This is why we celebrate Him with all of our hearts. Kaya sabi ni Pablo, kaya nga nagdiriwang tayo. Kaya dapat pag nag-worship tayo, nag-praise tayo, hindi yung parang Kaya sabi ni Pablo, kaya nagsi-celebrate ako, kaya nagdiriwang ako. Bakit? Because every spiritual blessing in the heavenly realm has already been lavished upon us. Napakarami nun, ibinuhos na ng Diyos. Ang lahat ng uri ng pagpapala galing sa langit, ibinuhos na sa atin ng mga nakaugnay kay Kristo. Kaya si Pablo, sabi niya, hindi ako takot magutom, hindi ako takot wala akong kinatatakutang anumang sirkumstansya. Kasi alam niya alam niya si Lord, napakaraming paraan, napakaraming kakayanan, napakaraming imbak, napakaraming pwedeng ibigay sa atin. God is a God of many. Amen. Sinaniwala si Lord ay Diyos ng karamihan, Diyos ng marami, Diyos ng sagana. Amen?
Hindi pa man tayo, kahit na bagong-bago, kasisimula mo palang makakilala sa Panginoon. Once na connect ka kay Lord, sabi diyan sa Panginoong Kristo, ang sabi, every spiritual blessing in the heavenly places has lavished upon us. Tatanggapin mo na lang. Kaya lang, yun nga, it takes revelation, it takes faith for you to enjoy yung mga sagana ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. God has no limits to His ability to give. Wala siyang limitasyon. Amen. Nothing is impossible with Him. He can grant a child to a barren Sarah in her 90s. 90 years old na, nagkaanak pa. He can give sight to the blind. He can give life to the dead Lazarus. Napakarami niyang pwedeng ibigay. Dahil si Lord, hindi limitado. Akbayan mo yung katabi mo. Dali, akbayan mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw limitado. Pero si Lord, hindi. Kaya wag mong i-measure yung kakayanan ng Lord sa kakayanan mo. Wag mong i-measure si Lord sa limitasyon mo. Because walang limitasyon kay Lord sa pagkakaloob sa atin. Because God is a generous God. Isa pang malakas na palakpak para kay Lord. Okay, yung first point natin, ang pinatutungkulan nyo, yung quality of His giving. Di ba? It is generosity because of the quality of the things is given. Kaya ano yun? Kaya generous siya kasi yung quality. Anong quality? Yung favor, wisdom, yung grace, lahat ng mga essential sa buhay natin. Yung atin naman pangalawang point, it deals with the quantity of His giving. Di ba? Malalaman mong generosity kasi, yung pagkakabigay o yung pagbibigay, makikita mo yan sa quality and also sa quantity. Amen? Pag halimbawa, sabihin, okay, sige, dahil mahal kita, bibigyan kita ng oras, mag-date tayo. Ano ba mag-asawa? Binigyan nga ng oras, binigyan ng 1 oras. Mahaba-haba na yun, di ba? Pero yung 1 oras naman na yun, hawak-hawak yung cellphone. Oh, nakapasa. Ako, sandali lang, ha? So, hindi quality. Tapos, 1 oras lang, wala rin quantity. Amen. Pag sinabing generous, makikita yon sa quality at makikita yon sa quantity. Paano, Pastor? Mahirap lang ako. Hindi excuse yun. Kaya nga binigay kong 2 pesos, kaya lagi kong testimony to, 2 pesos lang binigay ko kay Lord. Nung mga bago-bago pa lang ako sa Panginoon, 2 pisong papel. Yan yung kamukha ng 1,000 ngayon, no? Yung 2 piso noon, ngayon 1,000 na. Kulay blue. So binigay ko yun kay Lord. Bakit yun generous sa harapan ng Diyos? Bakit niya yung blines? Kasi quality yun. Bakit quality? Kasi yun lang ang pera ko talaga. Nag-sacrifice ako doon. Nilakad ko na lang pauwi. Ang layo nung nilakad ko. Nasinghot ko lahat ng alikabok, lahat ng usok ng mga bus along Quirino Highway sa Novaliches para lang maibigay ko yung 2 piso. Bakit quantity? Yun na yung pinakamalaking pera ko that time. Hindi ho yan sa mayamang ka, kaya malaki pwede mo ibigay, mahirap ka maliit. Minimeasure yun ng Lord according dun sa kung ano yung present status mo. Amen? Kahit ba 20 pesos lang yan eh. Kung yan yung pamasahe mo, quality kay Lord yun. Amen? Inuna mo siya kaysa yung sarili mo. Hawakan mo yung kami ng katabi mo uli. Sabihin mo, napaka-generous ni Lord. Pangatlo, dito na po tayo magwawakas. Worship team, halika na kayo. Bakit natin nasabing generous si Lord? Because He gives us generously with good things. Sabi niya sa bandang huli, no good thing will He withhold from those who walk uprightly. Wala daw siyang ipinagkakait na mabuting bagay. Sabay-sabay nga nating isigaw, mabuting bagay. Wala daw ipagkakait si Lord sa atin na mabuting bagay. He is generous when it comes to good things.
Pag makakabuti sa iyo, hindi niya yan ipagkakait. Ibibigay niya yan kasi makakabuti sa iyo. Now, kung hindi ibinigay sa iyo ni Lord, hindi ibig sabihin madamot si Lord. Kaya lang niya hindi binigay, hindi makakabuti sa iyo. Amen? Kaya pala noon, may gustong-gusto ako, no? Kasi ang prayer ko noon, Lord, kung sino yung unang naging girlfriend ko bilang Kristiyano, ganun yung naging dedication ko kay Lord. Lord, tapos na yung dating buhay. Noong kasi gusto ko, the more, the merrier. Yung pwedeng sabay-sabay, 3 girlfriend, sabay-sabay, magkapatid pa. Noon, okay yun. Kasi walang Kristo eh. Pero nakakilala ako, sabi ko, Lord, ayoko ng ganong buhay. Kung sino yung una maging girlfriend ko, siya yung mapapangasawa ko. Doon, out of, walang wisdom, walang guidance sa mga man of God, I pursue someone, akala ko yun na. So, pasok ako sa Bible school. While in the Bible school, siya pala kung ano-ano nang ginawa. Nagkaroon siya ng relasyon. When I found out, heartbroken talaga ako. 6 months ko yun. Pero alam nyo, ginamit yun ng Lord. Para during that time, lalo ako naging malapit sa Panginoon. At doon ako hinanda ng Lord, dinala niya ako sa may kawayan. Kaya masakit pa yung damdamin ko noon eh. Pero itinuon ko yung pansin ko, sabi ko, ayoko na, hindi ko na muna yan. Kasi akala ko, pagka-Kristiyano, matino. Hindi pala. Kasi, we're still living in the imperfect world. Kahit na nakakilala na sa Panginoon yan, kasi hindi yun ang issue eh. Ang issue, hindi ako nagtanong kay Lord. Ang issue, hindi ako nagpagabay sa mga lingkod ng Panginoon. I did it by my own. So, I failed. Pero praise God. Pakinggan niyo, buti na lang. Sabihin nga natin sabay-sabay, buti na lang. Buti na lang, hindi siya ang napangasawa ko. Kasi, ang best pala si Pastora Evelyn. Wala to. Kung wala si Pastora Evelyn, grabe, ginamit ni Lord yung pagiging tigre ni Pastora Evelyn. Para ako, Leon, di ba? Matame yung mga dapat matame sa akin. We are not perfect, but He is perfect for me. Para sa ugali ko, para sa character ko, perfecto si Pastora Evelyn. Hindi siya nagbaback down. Sasabihin niya kung kailangan sabihin kahit na masasaktan siya sa mga magiging response ko, reactions ko. And through that, inaayos ako ng Lord. Kaya hindi lahat ng gusto natin mabuti para sa atin. Amen? Pagka mabuti para sa atin yan, hindi yan tatanggihan ni Lord. Yes na yes na yes na yes yan. Bam! Ibibigay niya sa atin yan. Amen? Kaya huwag ka magdadamdam kay Lord. Dapat nga thankful ka eh. Kaya na-appreciate ko si Lord na hindi niya ibinigay lahat ng gusto ko. Kasi hindi lahat ng gusto ko makakabuti sa akin. Pero, lahat ng mabuti para sa akin, hindi niya pinagkait. Nagdala siya ng mabubuting tao para sa akin. He provided me with mentors. He provided me with friends. He provided me with leaders. He provided me good things generously. And God provided me you, all of you. Kasi alam ni Lord, makakabuti kayo sa akin. At ako'y makakabuti para sa inyo. Amen? Mabuti na lang, hindi iba ang pastor nyo, ako pastor nyo. Amen? Amen? Kasi para tayo sa isa't isa. Alam ni Lord kung ano yung makakabuti sa akin at alam ni Lord kung ano yung makakabuti para sa iyo. Amen? Sige ka, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. May kasamang sigaw. He withhold nothing good. Tandaan po niya, sana
Sana maging malalim, maging matibay sa inyo yung katotohanan niyan na walang ipagkakait si Lord na mabuting bagay para sa akin. Sagana niyang ibibigay yan. Amen? Amen? He withhold nothing good. He even gave Himself to us. Grabe. Kung yung makakabuti sa atin, ang epekto naman sa Kanya noon, napakasakit. Pero dahil makakabuti sa atin, ibinigay niya. I repeat, He withhold no good thing. He even gave Himself for us. Sabi kaya kapag iniisip ko to, paano ko masasabi na hindi galante si Lord? Na kung ano yung ika-aayos ng buhay ko, ano yung ikaliligtas ko, kahit siya yung masasaktan, ibibigay niya. He gave His one and only begotten Son. Sabi rito sa Romans 8:32, sa The Passion Translation, "For God has proved His love by giving us His greatest treasure, the gift of His Son." Tingnan niyo po ba yan? "And since God freely offered Him up as the sacrifice for us all, He certainly won't withhold from us anything else He has to give." Naibigay niya na nga yung pinakamalaki niyang pwedeng ibigay. Hindi niya winidohold yung kaisa-isa niyang anak. Kahit masakit sa kanya, He freely give it to us. Kaya nga ang sabi ni Paul, He certainly won't withhold. Hindi niya ipagkakait. He certainly won't withhold from us anything else that He has for us. Yung para sa atin, na makakabuti sa atin, hindi niya yun i-withhold. Kaya ako early in my Christian life, naging paborito kong talata to, pinanghahawakan ko to, Lord, kung naibigay mo nga sa akin, yung kaisa-isa, pinakamahalaga sa iyo, ang iyong bugtong na anak. Ito pa bang maliliit na ito na makabubuti sa akin ang hindi mo kayang ibigay? No. You will give it. You are generous enough. You gave yourself. You gave your son. You gave your life. Napakaliit lang na bagay para hindi mo ipagkaloob yung mga bagay na mahalaga sa akin. Amen? Amen tayo tayong lahat? Alam niyo yung generosity ng Lord, it is tangibly proven and seen in His self-giving. When He gave Himself, He gave His all. What a generous God. Ulitin ko, when He gave Himself, He gave His all. If He gave His best, He will surely give the rest. Kung naibigay niya yung pinakamainam, yung kanyang kaisa-isang anak, kaya niyang ibigay lahat ng kailangan mo at makakabuti sa iyo. Kaya ako, ang basis ko lagi ko tinitignan yung krus ni Kristo. I am serving a magnanimous, a generous God, a gracious God. Kaya pag may mga doubts ako, may mga iniisip ako na mukhang hindi mangyayari, mukhang hindi pagkakaloob ng Panginoon, I always look at the cross. At yung krus ni Kristo, yun ang nagsasabi, wala siyang hindi kayang ibigay. Naibigay niya na yung pinakasukdulang pwede niyang ibigay. Amen? Let's bow our head together. Let's close our eyes. And let the Lord minister to you. Let the Lord give you the assurance na kung anumang mga importante,
anumang mga makakabuti sa iyo, hayaan mong pangusapan ka ni Lord at assure ka, anak, masagana ako. Anak, naibigay ko na yung pinakamalaki at pinakamahalaga. Wala nang dahilan para hindi ko ibigay yung kailangan mo at mahalaga sa iyo. Kung nangungusap si Lord sa iyo, at kung ina-assure ka ng Lord at tinatanggap mo yon ang katotohanan that your God is a generous God. Pwede bang itaas mo yung kanang kamay mo? Thank you, Jesus. Lord, I'm so grateful. Amen. You were with me every step, and I never will forget. Yes. I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you Yes, yes. how your hands has never let me go. You never let me go. Thank you, You Jesus. have been Yes. so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Let's declare it. Believe it. Believe it. Yes, yes. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Sige, taas mo yung dalawang kamay mo. Katulad ng sabi ni Paul, naipagkaloob niya nga ang kaisa-isa niyang anak. Ang Kalbaryo, hindi ba kayang ibigay yung mga bagay na hinihiling? Let the love, let the sacrifice, let the death of Jesus Christ on the cross be your ultimate assurance that everything you ask that is important to you, that will be good to you, ibibigay niya sa iyo yun generously. Hindi niya ipagkakait yun. Amen. Sige, taas mo yung kamay mo. Hindi lang yung kamay mo, yung puso mo. Taas mo yan na may pananampalataya. Having the assurance that the Lord will generously provide you with everything you need. He loves to give. He loves to provide. Because that is a testament of His Godhead. Gusto ni Lord ipakilala sa mga tao sa paligid mo na siya ay Diyos na buhay. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, on the basis of what Jesus had done on the cross, we come to you. Lord, yung mga mahalaga at importante, mga bagay, Panginoon, na makapagbabago ng takbuhin ng aming buhay, we ask, Lord, na ipagkaloob niyo po ito sa bawat isa. Hinihiling man o hindi, kung nakikita mo, Panginoon, na magagamit nila at hindi maaaksaya, makakabuti sa kanila,
at makakapagpahayag ng inyong pagiging Diyos. Lord, I pray in the name of Jesus, grant it, Lord. Kaya mo, Lord, na mag-create ito ng gratefulness and prayerfulness, knowing that you are our generous God. Salamat, Panginoon. This is our prayer in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen.